Tatlong araw makalipas ang madugong krimen dito sa loob ng paaralan na ito, nananatiling sarado hanggang sa ngayon dito sa San Jose National High School. Kung inyong matatandaan, June 22, Lunes, unang araw ng linggo, pagpasok ng mga bata, bandang alas 9 ng umaga, naganap ang madugong krimen na ikinamatay ng tatlong mga bata at maraming sugatan. Ang may kagagawan, dalawang mga minor de edad na parehong mga estudyante sa paaralan na ito. Ito ang National Highway dito sa San Jose area na kung saan dito yung San Jose National High School. Mula dito sa pedestrian lane na yan ay ito yung papasok doon sa National High School. At kung ikay papasok dito sa pasok na ito na daan, dahil sa takbuhan nung mangyari yung krimen nung Lunes, mayroon pa ritong natapon na isang puti na uniforme ng estudyante na mayroon pang mga bakas ng dugo. Ito, iniwan ito hanggang ngayon mula nung June 22 hanggang ngayon 25 na, nandito lang itong uniforme na ito na mayroon pang mga dugo. Ayan may dugo, iniwan, pang lalaki siguro ito. Tingnan natin. May dugo, yan dugo. At bakas ang maraming dugo na mula sa katawan nung kung sino ang may-ari nito. Yan dugo yan na natuyo na. Natuyo na dugo. Ito ay maraming dugo. Tingnan natin, may butas. Sige na. Ayan yan may butas May butas, dali. Yan may butas. May tama. May butas. Ito ba ay tinamaan ng bala? Tinamaan ba ito ng bala? At ayan ito ng dugo. Yan ay dugo. At dito lang. Dito iniwan dito sa ito siguro may dugo rin. Uniforme din dito. Short din ito. Ay may dugo rin. Ayan may dugo rin. Ayan may dugo rin. Short ito na tinanggal na lang. Ito, nandito lang ito Ayan ang location niya, location. Mula doon sa paaralan, andito sa may malapit na papuntang highway. Ayan, highway na yan So may dugo dito. May uniforme, ito uniforme. At ayan may butas. Sana. Yan may butas. May butas. Dinadaan-daanan lang ito ng mga tao rito. Panglalaki ito, panglalaki. Dinadaan-daanan lang ng mga tao dito sa kinalalagyan na yan. Kaya ibabalik ko lang dyan. Dyan sa iniwan, ibinalik ko lang. Ayan ang uniforme na yan. Ng isang estudyante dito sa San Jose National High School. May pangalan? May pangalan. Ito wala, may pangalan. Ito ang pangalan CJF. Yan ang pangalan, CJF. May pangalan sa uniforme. Initials lang siguro, hindi kumpleto. Sa mga sandaling ito ay nagkaroon tayo ng tsansa na makausap. Itong isang masasabi natin na grade 7 na survivor. Bakit survivor? Ay muntik na rin inatake ang kanilang classroom noong June 22 na nangyari ang pamamaril dito sa loob ng paaralan sa San Jose National High School. Pwede mong maikwento, anong nangyari, anong naalala mo sa araw na yon ng Lunes, June 22 nang mangyari ang krimen dito sa inyong paaralan? Mukhang tingin ko naluluhalwa ka pa, malungkot ka pa, balot ka pa ng takot, pero kaya mo bang ikwento ang pangyayari na yon? Kaya ko po. Sige po. Bago po yung baril na yun, makadalawa, nagsabi na po ko sa teacher ko na, Ma'am, may I ask your permission to leave kay di na po feel ko, hindi na po yun normal. Tsaka yun, yung paglabas namin, muntik na kaming habulin kasi sabi nila may nakita silang hindi lang daw doon dalawa. Nakita ko din kasi hindi ko na naalala kasi sobrang takot ko na nun. Nakakita pa naman ako ng dugo.
hindi ko nakita kung ano yun. Hindi ako naniniwala na dalawa lang yun kasi madami kaming nakakita mga lalaki nagsabi sa amin meron daw lalaki na isa pa yung malaki yung baril na binabantayan lang kami kasi kung hindi kami yung nakatakbo hindi na, sigurado akong patay na ako nito kasi pinalibutan yung grade 7, pinalibutan yung grade 9 nung naka-black na naka-mascara. Yung yung nakaputi, doon po siya sa senior high Kaso natatakot ako pumasok kasi meron siyang pwede po ibanggit. Oh. May pamangkin po siya, classmate ko, yung natakbo na sabi nila, kala nila kapatid, sabi na mabuti to kung balikan para makaganti kahit unti man lang. Ako natatakot ako, hindi ko alam kung magtatransfer ako, hindi. Basta hindi ata ako papasok kahit na may police, feel ko hindi ako safe. Hindi po safe. Oo. Hindi ako safe. So ano ang ginawa mo? Anong ginawa mo nung araw na 'yon? Nakita mo may mga baril, pinalibutan ang paaralan ninyo. Anong ginawa mo sa loob ng inyong classroom? Yung isa ko pong teacher, ma'am, sir, yung ginanong ko po yung niya, yung dito niya kasi feel ko siya yung tinututukan kasi madami kami nun. Kung yung para hindi na lang ako mabaril, tinulak ko na lang siya tapos tumalon ako dyan. Oh. Tumalon ako dyan, Sa gate? nasugatan pa nga ako. Oo. Dito yun. Oh. Tapos may bukol ako dito parang Nabagok? nabuk ako dun na may bato. Mm. Dun ako na Pero safe naman ako kasi nakatakbo. Dun kami tinagong, yun bahay na yun. Oo. Tapos, yung mga biktima, yun doon sa inyong class, sa grade 7, meron ba doon na biktima, na sugatan, or na Kasi bago po yun, sinabi ko na pinauna ko yung ma'am namin, is yung ako, tapos yung ma'am, kasi yung vice president namin, siya dapat wala yung president. Pinauna ko yung president kasi may masakit yung tiyan namin doon, yung pangalan na, kaso hindi na siya papalabasin ng guard. Kaya sinabi ko doon na paunahin mo yun para kayo na lang yung tumakas, ako na lang bahala sa kaklase natin. Pinapila ko, sinasabi kong kalma kayo kasi yung iba naghihingalo na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero safe naman ako kasi may lalaki dito. Bago ako yung nagpapalabas, kaming teacher ko, may nag-ano sa aming lalaki, nag-shield sa amin. Sino yun? Yung si Mark Renz po ata, hindi ko siya pamilyar pero yung nagkita kami, nagpasalamat ako kasi buti na lang hindi kami natrapan kasi mabilis yung kakilos ko nung sinabi kong takbo. Pero yung nakakita na ako ng baril, naiwan ko yung mga classmate ko, mabuti na lang na nakalabas kami ng buhay kasi yung pagtingin ko yung sa baril, feel ko hindi na ako abot. Tapos yung nakatakbo, sabi ko, God, thank you kay damo pa, marami pang pangarap. Gusto ko pa pong makatulong sa pamilya ko. Kahit bata lang ako, yun kinabahan ako kasi baka hindi ko matupad yung mga pangarap ko. Yun lang po. Oo. Kilala mo ba yung mga namatay dito sa loob ng paaralan, yung 2 babae, 1 lalaki, at yung 3 na namatay, kilala mo sila? Kailala mo o kaibigan? Si Dazo, grade 3, kaso para siyang grade 5 nun. Oo. Tinatawag ko siyang ate kasi siya nagpapasabay sa akin pagkakain. Kaso nagkalimutan na kami kasi hindi kami nag-away. Parang nag-grade 7 siya, ako nandun pa lang sa elementary kay damo na parang ang laki ng agwat ng grade namin kaya nakalimutan namin isa't isa. Naalala ko lang nung nakita ko yung mukha niya, kinugos siya, kinarga siya dito, meron na siyang Sugat? butas. May butas? As is butas to. Ito, that time po, nasa loob ako ng bahay kasi nahimatay po ako sa sofa. Kasi kung mahimatay ako doon, apak-apakan man ako. Dito may gusto akong tulungang babae sa senior high. Oo. Na siya Nadapa? tapos yung ulo niya. Nabagok? Hindi siya nabagok, parang natapakan kasi. Natapakan? O, Nagtatakbuhan yung iba? o
mabuti lang may tumulong sa kanyang lalaki, hindi ko na familiar, kaya na parang nakasafe na ako pagtakbo. Kasi nakakakita na ako ng mga dugo, nagtataprik. Si Dazo, nakita ko lang siya kung paano siya nadapa, pero hindi ko na siya nakita paano siya nabaril. Kasi ayoko nung makakita, parang yung inaano ko na lang kung paano ko makakasurvive. Kasi naawa ko sa parents ko, wala, kung nabaril ako nun, wala silang pera pang pa-opera sa akin. Kaya mas inuna ko lang yung classmate ko, iniwan ko yung bag ko. Kaya may chance pa po na makuha yung bag ko nun, pero mas inuna ko yung classmate ko. Mas importante yung classmate ko pa. Kasi yung iba, na umiiyak na, yung iba na himatay na. Pero safe kaming nakalabas dahil sa kay Ma'am Rodaline. Thank you po, Ma'am. Tapos ako na lang po yung nag-lead doon para makalabas kasi yung teacher namin na hindi ko alam kung pero ligtas naman po yung teacher namin. So finally, ano ang, kung nakikinig sila ngayon sa pamagitan ng kailang mga kaluluwa, itong 3 mong kaibigan na namatay, nasawi dito sa loob ng paaralan, ano ang mensahe mo sa kanila? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Nahawa lang po ako kasi may alam kong si Dazo, may pangarap po yun para sa pamilya na kaso hindi na po natupad. Kasi naalala ko, nagsabi niya na sabihin niyo yung mga pangarap niyo para isasabi ko din sa akin. Yung naalala ko pa yung grade 3, nakalimutan ko kung ano na yung sinabi namin kasi sabi ko, pangarap kong maging teacher para hindi muna ako mag-aasawa para mas mapokus ko yung pera ko sa mga parents ko, lalo na kay mama. Kasi gusto kong maano yung kamay niya. May personal ka na mensahe sa kanila? Ayoko po. Parang tatakot ako. Okay. Sige. Salamat. Thank you po. Welcome po. Okay. Thank you. Hadlo ka tao na bata. Sa mga sandaling ito ay maraming mga media ang gustong pumasok doon sa loob ng paaralan dahil gustong kumuha ng ibang mga detalye, mga kagaya ng mga nakasindi doon na kandila sa lugar kung saan namatay yung mga bata. Pero as of now, may bantay dyan na pulis, may bantay rin na Blue Guard at mga school officials, hindi basta-basta nagpapapasok. Maski yung mga magulang ng mga biktimang mga estudyante na may gustong kunin na mga gamit nila doon sa loob ay hindi sila makapasok agad-agad at kailangan mo nang i-coordinate doon sa kanilang school principal para sila mapahintulutan na makapasok. Kami, kasama ibang mga media rito na gustong mag-document for additional video clips or pictures sa loob ay hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakapasok sa loob ng paaralan na ito. Nag-coordinate kami at sinasabing hihingi ng pahintulot doon sa kalang school principal, ngunit mga 10 minuto nang makalipas ay wala pa rin bumabalik para kami ay sabihan kung oo o hindi, kung pwede o hindi kami pumasok dyan sa loob ng paaralan ngayon. 3 araw makalipas ang krimen dito sa paaralan na ito, nababalot pa rin ng maraming katanungan kahit meron ng mga nangyaring mga investigasyon. Maraming katanungan ang tinatanong ng mga pamilya ng mga biktima. Balot sa takot at lungkot ang paaralan. Isang napakalaking tanong ang nakabitin sa ngayon. 2 ang baril na ginamit, caliber 38 at 9mm. Saan nanggaling na baril ang mga bala? Nagkumitil ng buhay ng 3 inosente na mga estudyante at ang maraming nasugatan na nadala sa iba-ibang ospital. Yan ang isa sa mga dapat sagutin sa nagpapatuloy na investigasyon sa kasong ito. Mula rito sa San Jose National High School, ito si Fred Palernos nag-uulat para sa Radyo Abante SJTV.